Yun mga idol, so ito yung paraan natin ng pagkakaldas ng hingyas sa may pintuan, ano po. So ito, yung hingyas po na gamit natin is 3x4 po ito na ball bearing. Heavy duty po yung mga ganitong hingyas. Yan, so para mas madali, ginamitan natin ng router, So konting kaltas-kaltas na lang ng pait dito sa may dulo niya para may fit natin. So mas mainam po kasing gamitin yung ganon, yung router. Yun yung router ni Bayaw. Para mas madali, mas makakaiwas pa tayo sa pagkabiyak ng ating pintuan. Okay mga idol, so sa paglalagay po ng mga hingyas ay nakadepende na rin sa sa diskarte po ng gumagawa So yung iba mga idol, itong kabilang plate ng ating hingyas ay nilulubog doon sa may hamba, and then itong isa naman ay dito lang sa may pintuan nilulubog. So sa amin mga idol, yung diskarte namin dito sa project namin na ito ay dito na namin lahat linubog sa may sa may pintuan. So sabihin natin mamaya sa loob mga idol, pag nasilip natin yung hamba kung bakit dito na namin nilubog lahat sa may pintuan. So ito yung mga hamba mga idol, yan kung nakikita nyo, yan po yung mga hamba natin. So yakal po yan. At hindi na po kami nagbaka sakaling magkaltas pa dyan sa may hamba. So sa mga may nalalaman sa mga kahoy, alam na po kung gaano katigas yung yung yakal. Natigas po yan, mahirap na pong magpait dyan. Kaya nagdesisyon kami, dito na lang tayo magkaltas sa may pintuan lahat. So kung mapapansin nyo mga idol, pantay yung dalawang plate, nakataklob na po ito. Dito na natin lahat nilubog, hindi na tayo magkakaltas sa may pintuan, ay may hamba pala. Yan. So dito sa taas, dito yung taas mga idol, so naglagay kami ng 25 cm na pagitan lang nito. Sa taas po yung nagpepersa sa mga pag nakakabit na itong pintuan. Then mula dito is 15 cm, pwede rin pong 10 cm. And then mula dito sa pangatlong plate natin, pangatlong hinges, hinati na lang natin yung gitna nya. Yan. So mas malapit po dito sa taas. Okay, so silipin lang natin ng mas malapit ng hamba po. So ito ba yung hamba matigas po ito. Hindi na po kami nagbakasakali na magkaltas pa dito. Sa mga nakikita natin mga idol, nakalubog din po dapat ito para mas malakas po yung pwersa ng ating hinges. Yan. So dahil po sa katigasan nito, nagdesisyon na kami na hindi na kami magkakaltas pa dito sa may hamba. So kung ordinaryong kahoy lang sana ito mga idol, na hindi katulad nito na napakatigas, yakal po ito. Kahit gamitan natin ito ng matigas na ng matalim na pait o chisel, ay magkakabungi-bungi pa rin. So mahirapan na rin tayong mag-router dito sapagkat may basyada naman po kasi ito. Kaya ganito na lang yung ginawa natin sa may pintuan na lahat nakalubog.
So kung magpapalit halimbawa ng pintuan ay wala pong damage yung hamba natin. Kadalasan naman mga idol, yung unang nasisira ay yung pintuan, ano po. So isa na rin yan sa mga rason natin, dahilan para kaya hindi na tayo nagtaltas sa hamba pa. Yan yun, so ito na yung nilagyan natin ng hinges kanina, mga idol. So nabutas na natin ito para naman sa sa doorknob nya. Yan. Yan nara po itong kahoy. Yakal itong hamba, nara itong pintuan. So silipin lang natin yung ginamit nating pambutas dito, yung lalagyan po ng doorknob. Yan, so ito yung ginagamit natin pambutas po dito. Yan, dito. So ang size po nito is 54 mm. And then yung ginamit naman natin dito sa mas maliit, mga idol, yung susutan ng ating dead latch ay ito po siya. So 25 mm po ito. 2.5 cm o 25 mm. Yan, so yun yung ginagamit natin pambutas, Ayun, mga idol. So ito yung kakabit nating doorknob dito. So ano po ito? Tubular lock yung ikakabit natin. So ang brand nya is Crestone, So pinakamadaling po ito ikabit na doorknob, isa sa pinakamadaling ikabit sabagkat lang po ito, tornilyo lang yung namamagitan sa kanila. So ito yung latch ng ating pintuan, mga idol. So itong latch is may maliit na pin. So sasabihin natin mamaya kung anong importansya po nito. And then ito yung pinaka striking plate nya. Dito bumabangga itong natin, latch. Ganyan, susot mamaya i-video natin. And then ito na yung pinaka nya, body nya. Yan. So yung una nating kakabit dito, mga idol, is itong latch ng ating doorknob, Yan, so kakaltas din natin ito, mga idol, para pumantay siya dito sa gilid niya. Yan, lalapisan natin to. Tanggal natin. Yan. So ito na yung lapis niya. Yan Yan, so bantay na siya. So yung router ulit yung ginamit, ulit man. Yan, so pantay siya. So baka nagtataka kayo, mga idol, mamaya sabihin natin kung bakit pa ganito yung setup ng ating pintuan, isang hamba. So yung kwarto is doon, pero yung bukas ng ating pintuan is palabas. So i-detalye natin mamaya kung bakit ganyan yung setup ng pintuan. And then pag nailagay na natin yung latch niya, mga idol, is ilagay na natin yung body ng ating door lock. So pwedeng kalasin ito, pwede namang hindi, para mas madaling ikabit sana tong tornilyo nya. So hindi na natin kakalasin to, madali lang naman.
Yan. So ito na siya. Okay. Then, pag naikabit na natin itong latch at ng body ng ating doorknob, yan. Susunod na natin yung pinaka striking plate, ano. Yan. So, pwede nating iskwala yung guhit lang natin dito kanina. Pwede nating ipasa dun sa dito sa hamba. So, yung lapis natin yan, papasa lang dun sa kabila. Hindi masyadong mahalata. Pero ito na, namarka na natin yung butas niya, ano. Yung bubutasan para doon sa striking plate. Itong striking plate, mga idol, is may nipple, pinaka nipple din siya. Ito. Yan. So, sasabihin din natin mamaya pag naikabit natin ito kung anong purpose po nito, ano. So, lahat po ng striking plate ay may ganito. Yun, so nailagay na natin yung striking plate, ano, mga idol. So, subukan nating isara, ano. Yan. Ayos na. So, yung pagitan natin dito is nasa 5 mm, ano, mga idol, dito. 3 to 5 mm. So, may konting alog siya, yan, oh. Hindi naman talaga natin na perfect na nailalagay ito, ano, mga idol. So, ito yung purpose ng ating sinabi ko kanina dun sa may striking plate. Itong pinaka-nipple niya kaninang nakalabas, ano. So, dito tayo mag-a-adjust para mawala yung alog ng pintuan, ano. So, kumuha lang kayo ng kahit anong pangsungkit dito, ano, mga idol, sa sinabi ko sa una ng ating video, ano, kanina. So, palabas lang natin to ng konti para matanggal yung alog niya. Sungkitin lang natin to. Yan. So, na-adjust na natin ng konti. Subukan natin kung may alog pa, ano. Yun, mga idol. So, na-adjust na natin yon, yung nipple ng ating striking plate. So, nawala na yung alog niya, oh. Yan, wala na yung kalog niya, unlike kanina na tumutunog pag diniin mo to. Yan, so yun yung purpose ng nipple ng striking plate. Yan, so naikabit na natin yung pintuan, ano. So okay na yung pintuan. So detalye lang natin kung bakit baliktad tong hamba nito, ano, mga idol, baka nagtataka po kayo. Itong room po na ito ay intended for kids, yung mga anak nilang bata. So, for emergency purposes po kasi, yung mga ganitong hamba na pabaliktad, o yung palabas yung bukas niya, hindi paloob. So, ito, pabukas. So, mostly nakikita natin ngayon to, so, yung setup na ganito ng pintuan is sa mga school, sa malalaking pavilions, dun sa may mga big events na ginagawa ng mga big events. So, nakikita natin yung ganitong setup ng mga hamba pabukas para kung may emergency, mga idol, automatic yan, magtutulakan yung mga manggagaling dito sa loob. So pag binuksan mo yung pintuan, yung mga nasa likod ko, halimbawa tutulak ako. So imbis na bubuksan ko yan pag ganito, hindi ko na mabubuksan sapagkat halimbawang ninenervyos yung mga nasa likod natin, mga idol, ay sigurado mabibinbin sila dito sa loob. Imbis na mabubuksan yung pintuan kung may emergency, mas lalong matatrap sila dito sa pintuan sapagkat dito sila magkakagulo. So pag ganito yung setup naman ng pinto, so pag binuksan yan, diretso na labas. Yan, so yan ang pinaka main reason. So kadalasan sa room ng mga bata, nakikita din natin yung mga setup na ganito. Baliktad yung pintuan niya. Okay, so yan yung paggawa natin ng o pagkabit natin ng mga idol ng pintuan. Paano natin nilagay yung hinges, and then kung paano natin
nilagay yung pinaka doorknob niya. So sana ay nakapagbahagi kami ng konting idea, ano po. So maglagay na rin tayo ng smart lock, ano mga idol. So kung gusto nyo makita kung paano yung paglalagay natin ng smart lock, ipipin ko sa comment section. So dito na natin tatapusin yung video natin mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.